mga kababayan, impeachment ni Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung Plan A, ako, tinawag ko lang Plan A ha. Yung Plan A, mag-file ng impeachment. Yung Plan B, i-impeach si Sara. Ngayon mga kababayan, hindi nga inaano. Tawag dito, binara nga ng Senado at hindi nga naituloy itong impeachment. So, ang Plan A nila, i-impeach si Sara. Yung Plan B, maghain ng resolusyon sa Korte Suprema. Ngayon mga kababayan, kung hindi man pakinggan ng Korte Suprema at hindi aprubahan ang motion for reconsideration ng House of Representatives dyan sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional, ay, mga kababayan, meron pang Plan C ang House of Representatives. Ano nga ba ang Plan C nila, mga kababayan? Ito po. Ang Plan C ng House of Representatives, mga kababayan, ay kung hindi man ma-impeach si Sara ngayong taon na to, magpa-file na naman daw ulit ang mga complainant sa February 2026. Ilang buwan na lang po mga kababayan. Yun nga ang pagkakulong ni Digong. Magkakalahating taon na, hindi pa rin siya nakalabas. Diba? Yun pang 2026 February, ilang buwan na lang. Ano ngayon? August, September, October, November, December, January, February. 6 months na lang. Diba? Biruin ninyo yung 6 months, madali lang yan. Si Digong nga, magsi 6 months na, Diba? Ang bilis lang ng panahon. Kamakailan lang siya hinuli, March 11. Ano ngayon? August na. Mag-August 11 na. Diba? So ngayon mga kababayan, ito ang sabi ni Congressman Terry Tidon. Ito mga kababayan. Wait lang. Kung hindi man daw ma-filean, no? At hindi makalusot itong hinaing motion for reconsideration ng Kongreso, baka sa 2026 mag-file na naman daw ang Congress ng another impeachment. Ito po mga kababayan. Buhayin pa ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Kaya ayon sa Kamara, sakaling tablahin ng Korte Suprema ang kanilang apela, desidido silang ihain muli ang kaso sa susunod na taon. Patay. Narito ang agenda report ni John Manalo. Sabi ko nga, sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga, Ma'am Cecil at kay Ma'am Emma, hello po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi tatantanan si Sara nitong mga kalaban niya hanggat siya'y hindi mag-resign at nandyan siya sa politika. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, hanggat si Sara mananatiling nasa politika at hindi siya aalis pagka-politisyan, hindi siya titigilan. Ulitin ko mga kababayan, kung ano ang ginawa ng mga Duterte kay Bongbong Marcos ngayon, times 5 ang raranasin ni Sara pag siya ang pumalit kay Bongbong. Totoo yan mga kababayan, ako nagsabi sa inyo. Hanggat si Sara ay nandyan, mark my word, kung ano ang itinanim ni Sara ngayon, pambabatikos, paninira, babastos kay Marcos, times 5 ang babalik sa kanya dyan. Yeah? Actually, Ma'am Cheryl Andres, Davao del Norte po kami. Hindi po ako Davao City. Pangit po yung Davao City. Mainit po dyan. Walang lupa. Walang ano dyan. Walang gubat. Sa amin, maraming gubat. Marami pang pasyalan. Ulitin ko mga kababayan. Kung hindi man daw aprubahan ng Senado at tatablahin daw ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kongreso, ay maaaring maghain daw muli ng impeachment complaint laban kay Sara sa 2026. Talagang sabi ko sa inyo mga kababayan, walang takas si Sara. Maniwala kay sa akin. Suntok sa buwan para sa ilang mambabatas ang muling pagbuhay ng impeachment ni VP Sara ngayong pinatay na ito ng Senado. Wala pa rin kasiguraduhan kung babaliktarin ba ng Korte Suprema ang ruling nito na unconstitutional ang impeachment complaint laban sa bise. Ayon kay Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon, kung matalo ang Kamara sa inihain nitong motion for reconsideration sa SC,
Ang susunod daw nilang hakbang ay ang pag-re-refile ng kaso sa 2026. Patay. Archiving is not exactly killing the entire thing. Ah. So, in the event that the MR is reconsidered, yun ho yung magiging basis for the Senate to unarchive it. Diba? Instead of outrightly dismissing it. Giit ni Ridon, ang punto lang naman ng impeachment is to extract accountability from the Vice President. Tama. Lalo pat mabigat ang basihan tulad ng paglustay umano ng milyon-milyong pisong confidential funds ng kanyang mga opisina at ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng first couple at House Speaker Martin Romualdez. Ma'am Jocelyn Flores, hello po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ito, sa nangyaring ito mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kung anuman ang dinanas ni PBBM ngayon sa pambabastos nila, pambabatikos nila, pang araw-araw nilang butasan, araw-araw nilang siraan, araw-araw nilang tinitira, times 5 ang raranasin ni Sara. Mark my word. Halimbawa, syempre si PBBM hindi na yan pwedeng tumakbo sa 2028 presidential election kasi may batas sa atin sa Philippine Constitution, kapag presidente ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo presidente ulit, pero pwede kang tumakbong vice-presidente or mayor, congressman, governor, basta hindi ka na pwedeng ulit tumakbo pagka-presidente. So ngayon, syempre si Sara hindi pa presidente, vice pa lang siya ngayon. Baka sakali, palari ng Panginoong Kibuloy, manalo siya. Sabi ko sa inyo, ngayon mga kababayan, ang kalaban ni Marcos, isa na lang. Bakit? Kasi kung isipin natin, dilawan, pinklawan, hindi naman kinalaban si Marcos niyan eh. Kasi bakit? Ang hiling lang naman ng oposisyon ay ang kanilang kagustuhan ay sang-ayunan mo. Ang oposisyon hindi naman po yan gumawa ng gusto na para sa kanila yan. Kasi ang kanilang pinaglalaban ay para sa taong bayan, katulad yan. Pinapahinto ang Pogo. Ang Pogo ba hindi nakakasira sa taong bayan? Nakakasira po. Kasi illegal nga yan. Katulad sa isabong. Nakakasira bang isabong o hindi? Nakakasira po. Yung online gambling. Tapos kung ano-ano pang korupsyon. So, lahat yan ay sinuportahan ni PBBM. So, ngayon itong taga-oposisyon ay nagdadalawang isip na babanatan nila si Marcos kasi lahat naman ng gusto nila ay sang-ayon din si Marcos at yun din ang pananaw ni Marcos sa kanila. Ngayon, ang kalaban lang ni Marcos ay isa lang, kundi si Sara. Ngayon mga kababayan, pag natapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong 2028, bababa na siya. Siyempre may magtatakbuhang presidente dyan. Ngayon, halimbawa si Sara ang nanalo, pagiging presidente. Di ba? Ngayon mga kababayan, isang utot lang ni Sara, lahat nakikita ng tao. Bakit? Sa ngayon pa nga lang, ginawa na niya ang hindi maganda. Sa ngayon pa nga lang, nasisilip na siya ng tao. Siyempre, tatandaan ng tao yan. Ano bang ginawa niya ngayon? Saan mo dinala yung ganito? Sino si Mary Grace Piatos? Sino si ganito? Sino si ganyan? AGK, War on Drugs, Pro-China, West Philippine Sea. Lahat yan, mababalik yan sa 2028. Mga kababayan, lahat ng maaaring pwedeng gawing black propaganda kay Sara, lahat mabubuhay yan. Paano ka buboto sa isang kandidato pagka-presidente kung ang budget sa bayan ay ninakaw? Di ba kung naalala ninyo noon? Siyempre, ganyan ang gagawin. Anong sabi ni Digong noon ng eleksyon? Lahat yan maglalabasan yan mga kababayan. Anong sabi ni Digong noon? Huwag kayong maniwala kay Maruhas. Hindi warto nag-aral yan. Pumunta lang nag-basketball lang yan nagpa-picture. Yan si Maruhas, makipagbarelan ako yan. Lahat yan gagawin. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung ano yung ginawa nila, babalik sa kanila yan. Siyempre, ang taong bayan mapag-isip-isip. Sabihin natin, nakalimutan na namin yung confidential fund nakalimutan na namin yung West Philippine Sea nakalimutan na namin yung, yung mga pogo-pogo yan Siyempre, pagdating eleksyon yan, kung tatakbo si Sara, number 1 yan ang papakinggan ng tao. Halimbawa, ang kalaban ni Sara, si Risa Hontiveros. Siyempre, sasabihin lang ni Risa, nung ako'y senador pa,
Yung Pogo, nagawa ko na ipaban ko. Yung Isabong, ganito. Yung si Alice Go na kampo ni Duterte, nagpapasok niyan dito, illegal Chinese, napagawa ko. Si Harry Roque, napatakbo ko sa ibang bansa. Ikaw, buboto ka ba sa isang presidente na noong siya'y vice president noong 2022, walang ginagawa kundi puro lustay. Ikaw, kaya mo bang bumoto bilang presidente na ang tatay ay kriminal at nakulong doon sa dahig sa ICC? Ulit-ulitin yan. Ngayon ang taong bayan, siyempre mapag-isip-isip yun. Sasabihin ng taong bayan, oo nga naman, baka pag nanalo yan, hindi lang 30,000 ang mamatay. Baka higitan pa. Kasi ang sabi nga nung tatay noon, kan si Inday, kapag ako nagalit, ang sabi ko, patayin nyo yan. Pero pag si Inday, ang sabihin yan, bakit buhay pa yan? Sabi ko sa iyo, mabubuhay lahat yan. Tama ba ako, mga kababayan? Uulit-ulitin yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Doon pa lang mahihirapan na si Sara niyan manalo. Tapos ngayon, sabihin natin, manalo man siya sa awa ng Diyos Kibuloy Ama, appointed son of God. Araw-araw batikos yan. Saan mo dinala ang confidential fund? Bakit ganito? Alam niyo sa totoo lang kung ano ang dinanas ni PBBM ngayon, dadanasin ni Sara times 5. Yung pag nagbaha, siyempre, sabihin ng tao, wala na naman si Sara nito. Bakit? Kasi nga, nung vice president siya, pag may baha, nanood ng concert, wala siya dito. Expected na ng tao yan. Wala na tayong asahan kung wala mang aksyon ng presidente. Bakit? Kasi nung vice president pa nga siya, pag nagbaha, mismo nga, yung lugar niya, ang Davao City, binaha, wala siya ang sabihin ng tao, wala na. Kaya ngayon, kung magkandalit-silitsi man ang Pilipinas pag nanalo si Sara, huwag nyo sisihin. Si Sara, sisihin ninyo yung sarili ninyo kasi pinagbubuto ninyo Pagdating ngayon, may sakuna, may lindol, may baha, may sunog. Siyempre, wala ka nang aasahan. Kapag ikaw ngayon is squatter, sasabihin lang ni Sara, saan yung sirip? Bubugbugin niya ni Sara ngayon yung sirip. Yung mga squatter, manatiling titira doon at mananatiling squatter pa rin sila. Bakit? Kasi nga, ililipat sila ng gobyerno, gawan sila ng pabahay, hindi pumapayag si Sara kasi bugbugin ang sirip. Di ba, naisip nyo yan? Kapag squatter ka, tapos presidente si Sara, mananatili kang squatter. Bakit? Paalisin ka dun sa tinirahan mo kasi hindi mo nga lupa. Bubugbugin ni Sara ang sirip. Di mananatili kang titira dun. Kahit nakatira ka doon, squatter ka pa rin. Di ba? Yung mga squatter, isipin ninyo. Kung nanatili kayong squatter, mananatili kayong squatter. Bakit? Paalisin kayo doon, palipatin kayo, gawan kayo ng pabahay ng gobyerno, hindi kayo papayag, makipagrambulan kayo. Tapos pupunta ngayon si Sara, asaan ang sirip? Asa ang sirip? Bang! 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 Di yung sirip na black eye. Uwi. Walang nangyari. Pero yung squatter, mananatiling squatter. Bakit? Kasi nandun ka sa squatter Pinagtanggol ka niya Diba? Tapos maraming adik mamamatay. Bakit? Kasi yung mga nakatira sa squatter, walang stable job, walang stable na trabaho kasi squatter nga, magsasabu yun ngayon, magnakaw yun ngayon, ipapatukhang ngayon, pak, pak, pak. Patay. Maraming adik, patay. Pero walang drug lord. Ay, Diyos mio Marimar. Ganon ang isipin ninyo, mga kababayan. Yung squatter na ipagtanggol niya, mananatili kang squatter. Bakit? Pinagtanggol ka niya Ganun yun. Tapos, yung nangyari sa ginawa ng tatay niya, tukhang-tukhang, 30,000 ang namatay, mas matindi pa ang mangyayari dun. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung dadanasin ni BBM ngayon sa pangbabatikos ni Sara, times 5 ang dadanasin ni Sara pag siya naging presidente. Tignan nyo, mga yayat yan. Hindi lang gurgur gagawin yan. Mabunta pa sa mental yan. Mababaliw sa mai-stress yan. Mababaliw yan sa kakaisip kung paano niya susolusyonan. Kaliwat kanan ang protesta, kaliwat kanan ang batikos, kaliwat kanan ang mangyayari. Hindi porket hawak niya ang Korte Suprema, hawak niya ang Senado, hawak niya ang anong ahensya ng gobyerno, hindi niya kayang solusyonan ang problema ng Pilipinas dahil lang kung ang hawak niya puro din naman kurakot. Hawak niya puro din naman kurakot, wala mangyayari. Puro lang siya batikos. Mauwi pa, mapariyo pa siya kay Erap Estrada.
Di ba? Yun, mga kababayan. Oh, kung ikaw squatter, mananatili kang squatter. Bakit? Bubugbugin lang ni Sarah yung sheriff na magpapalaya sa inyo. Diyan pa rin kayo titira. Squatter ka pa rin. Anong expect mo? E di sana kung binugbog ni Sarah yung sheriff, aalis ka dyan, makakatira ka sa isang condominium. Diba? Makakapagtrabaho ka ng marangal. Squatter ka pa rin kahit ipagtanggol ka niya. Huwag na kayo mag-expect. Nga, sabi nga ni Amy, sa daming kaso ni Sarah, makakalusot pa ba? Eto, yung huli, mga kababayan. Ano nga ba itong huli?